Naranasan niyo na ba na magising ng 3:00 ng umaga at hindi na makatulog ulit? Nakahiga kayo sa dilim, nakatitig sa kisame, nag-iisip kung ano ang mali sa inyong katawan o sa inyong utak. Ang totoo po, hindi kayo nag-iisa. Maraming mga matatandang Pilipino ang nakakaranas nito at hindi ito dahil tumatanda lang kayo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mahahalagang dahilan kung bakit kayo nagigising ng 3:00 ng umaga at kung ano ang ibig sabihin nito sa inyong kalusugan. Bawat dahilan ay may malalim na kahulugan tungkol sa inyong katawan, sa inyong buhay at sa mga pagbabagong nangyayari sa inyo. Hindi ito mga simpleng paliwanag lang. Nakabatay ito sa agham, sa mga hormones, sa pagbabago ng tulog, sa kalusugan at sa mga emosyon na hindi ninyo napapansin. Pag-usapan natin ang mga pagbabago sa katawan ninyo, ang mga hamon sa kalusugan, at pati na rin ang mga damdaming nakatagong sa likod ng mga gabing ito. Gagawin namin ito ng may respeto sa buhay na nabuhay ninyo. Kaya kung naranasan ninyong magising ng 3:00 ng umaga at nagtanong kayo kung bakit, nasa tamang lugar kayo. Manood kayo hanggang dulo. Dahil ang matututunan ninyo dito ay hindi lang makakatulong sa inyong tulog. Makakatulong din ito para mas maintindihan ninyo ang nangyayari sa inyong katawan ngayon. Tara na, simulan natin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kayo nagigising sa gitna ng gabi, lalo na ng 3:00 ng umaga, ay dahil sa natural na pagbaba ng melatonin sa inyong katawan. Ano ang melatonin? Ito ang hormone na tumutulong sa inyong tulog. Parang relo ito sa loob ng inyong katawan na nagsasabi kung kailan dapat matulog at kung kailan dapat gumising. Noong mga bata pa kayo, malakas ang produksyon ng melatonin sa inyong katawan tuwing gabi, kaya nakakatulog kayo ng mahaba at malalim. Pero habang tumatanda kayo, bumababa na ang melatonin na ginagawa ng inyong katawan at ang pagbabagong ito ay may malalim na epekto sa inyong tulog. Maaaring madaling makatulog kayo sa gabi, lalo na kung pagod kayo o masarap ang ginhawa ninyo. Pero pagdating ng madaling araw, 2:00, 3:00, minsan 4:00, bumababa na masyado ang melatonin para manatili kayong natutulog. Magigising kayo, hindi dahil may ingay, hindi dahil may pangarap, kundi dahil dahan-dahang bumabangon na ang inyong isip habang kulang na ang melatonin na magpapatulog sa inyo. Hindi ito kasalanan ninyo at hindi ibig sabihin na may problema sa inyong katawan. Simpleng pagbabago lang ito sa inyong kimika habang tumatanda kayo. Dagdag pa dito, mas sensitive na kayo sa mga ilaw sa paligid ninyo. Kahit maliit lang na ilaw mula sa daan, sa orasan o sa hallway, mas lalo pang bumababa ang melatonin ninyo. Halimbawa ni Tatay Harold. Si Tatay Harold, 72 taong gulang na, dati ay mahusay matulog. Pero nitong mga nakaraang buwan, palaging nagigising siya ng 3:15 ng umaga. Hindi siya nababalisa o natatakot. Parang gising lang siya, parang oras na para magsimula ng araw. Nang malaman niya na hindi ito kasalanan niya, kundi normal lang na bahagi ng pagtanda, hindi na niya sinisisi ang sarili niya. Nagsimula siyang mag-adjust. Pinadilim niya ang kwarto niya. Hindi na nanonood ng TV 1 oras bago matulog. Naglalakad siya ng konti tuwing gabi para mas lalong mapagod. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay tumutulong sa kanyang katawan na maging mas maayos ang tulog. Ito ang kapangyarihan ng pag-unawa. Kapag alam ninyo na hindi ninyo kasalanan ang maagang paggising, mas magiging maayos kayo sa sarili ninyo at mas makakagawa kayo ng mga desisyong makakatulong sa inyong tulog. Ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit kayo nagigising ng 3:00 ng umaga ay dahil sa natural na pagbabago sa inyong body clock. Sa agham, tinatawag ito na advanced sleep phase.
Ano ang ibig sabihin nito? Habang tumatanda kayo, umuusad pauna ang inyong circadian rhythm. Ibig sabihin, mas maaga kayong nakakaramdam ng antok sa gabi at mas maaga rin kayong nagigising sa umaga. Napapansin ninyo ba na natutulog kayo habang nanonood ng TV sa gabi? O nagigising kayo nang walang alarm kahit gusto ninyo pang matulog? Hindi ito simpleng ugali lang. Nakabatay ito sa biology ninyo at mas lumalakas ito taon-taon. Noong mga bata pa kayo, aligned ang inyong rhythm sa mas huli na tulog at gising. Pero ngayon, nag-shift forward na ang inyong sleep window. Maaaring matulog kayo ng alas 9 ng gabi o mas maaga pa kahit hindi ninyo intensyon. Ibig sabihin na kumpleto na ng inyong katawan ang tulog pagdating ng alas 3 ng umaga. Kaya gising kayo kahit madilim pa sa labas. Parang relo na dahan-dahang na-reset sa loob ng mga taon. Umuusad ng konti bawat season. May psychological side din ito. Maraming matatanda ay nakatira sa mga tahimik na bahay o mas madalas na mag-isa. Ang peaceful environment na ito ay mas pinapalakas pa ang signal ng katawan na mas maaga nang magpahinga. Wala nang traffic, walang meetings, walang mga social gatherings na mag-delay sa tulog ninyo. Kaya mas maaga nang nagsisimula ang shutdown process ng inyong sistema. Halimbawa ni Kuya Charles. Si Kuya Charles, 68 taong gulang at retired na. Kumakain siya ng hapunan ng alas 5:30. Nanonood ng TV ng 1 oras tapos natutulog na ng alas 9. Nang alas 3 ng umaga, gising na siya. Hindi siya stressed or anxious. Alert lang siya. Una, akala niya insomnia ito. Pero nang malaman niya ang tungkol sa advanced sleep phase, naintindihan niya na hindi sira ang tulog niya. Na-reschedule lang. Nagsimula siyang mag-adjust. Pinopostpone niya ng konti ang pagtulog. Nagbabasa siya gamit ang maliwanag na ilaw sa gabi. Naglalakad pagkatapos ng hapunan. Tumatawag sa kanyang anak bago matulog. Ang mga maliit na social at sensory cues na ito ay tumutulong mag-stretch ng konti ang kanyang sleep window. Result? Mas konti ng 3 a.m. wake-ups at mas masarap na tulog. Natural na shift ito na naranasan ng maraming matatanda pero hindi madalas na pinag-uusapan. Kapag naintindihan ninyo ito, matatanggal ang guilt o pagkalito at mas magiging compassionate kayo sa inyong sarili. Kaya kung nagigising kayo ng alas 3 at parang kumpleto na ang tulog ninyo, baka nasa mas maaga lang na schedule na ang inyong katawan ngayon. Pag-aralan ninyo kung paano mag-adjust para mas aligned sa inyong daily life. Engagement break. Kung nanonood pa kayo ng video na ito at napapahalagahan ninyo ang mga insights na ito, mag-comment ng numero 2 sa baba para malaman ko na nandito kayo. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, i-recommend ko na mag-subscribe kayo at i-turn on ang bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na videos. Ang inyong support ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng good content para sa inyo. Tara, magpatuloy tayo. Ang isa pang common na dahilan kung bakit kayo nagigising ng alas 3 ng umaga ay dahil sa mga physical discomfort o mga health issues na lumalaganap sa katawan ninyo sa tahimik na oras ng gabi. Habang tumatanda kayo, tumataas ang chances na magkaroon kayo ng mga chronic conditions o mga subtle na problema sa kalusugan. At marami sa mga kondisyong ito ay may paraan na guguluhin ang inyong tulog, hindi ng malakas kundi dahan-dahan. Pumapasok sila ng tahimik, parang masakit na kasukasuan, punong bladder o biglang kirot sa likod. At madalas, sapat na ito para magising kayo sa gitna ng gabi. Halimbawa, ang arthritis. Maaaring hindi ninyo napapansin ang sakit kapag natutulog kayo. Pero pagkaraan ng ilang oras na nakahiga sa iisang posisyon, bumubuo ang mga aches hanggang sa sapat na para magising kayo. Para sa iba naman,
Nighttime acid reflux ang gumagambala sa tulog, lalo na kung masyadong late nag-dinner o agad na nahiga pagkatapos kumain. Kahit simpleng dry mouth, muscle cramps o pagbabago sa temperature ng kwarto ay pwedeng mag-trigger ng light awakening sa madaling araw kung kailan mas sensitive na ang inyong katawan. Para sa mga lalaking matatanda, ang pinaka-common na dahilan ay ang pangangailangan na umihi. Habang tumatanda kayo, mas hindi na flexible ang bladder ninyo at mas mabilis at madalas na dumarating ang urge na mag-relieve. Hindi ninyo ito nararamdaman sa araw dahil busy ang isip ninyo. Pero nang 3:00 ng umaga, sa dilim at tahimik na kwarto, imposible nang hindi mapansin ang sensation na ito. At kapag tumayo na kayo para pumunta sa banyo, na-shift na ang katawan ninyo mula sa deep rest patungo sa light alertness. Kaya mas mahirap nang bumalik sa tulog. May mga medications din. Maraming matatanda ay umiinom ng regular na gamot para sa blood pressure, heart health, or pain management. Ang mga gamot na ito ay may side effects na madalas na pag-ihi, pagbabago sa body temperature, o increased sensitivity sa ingay at ilaw. Hindi ninyo napapansin ang connection sa simula hanggang sa hindi ninyo matrack ang pattern ninyo. Halimbawa, ni Lola Eleanor. Si Lola Eleanor, 76 taong gulang, dati ay light sleeper. Sa nakaraang taon, palaging nagigising siya ng 3:30 ng umaga. Ilang buwan niyang iniisip na dahil sa pagtanda lang ito. Pero nang nakausap niya ang doktor niya, nalaman niya na isa sa mga gamot niya ay nag-a-affect sa hydration levels niya at pinapadalas ang nighttime trips niya sa banyo. Kasama ng doktor, nag-adjust sila sa timing ng medication niya. Nagdagdag din siya ng konting lifestyle changes. Ngayon, mas bihira na siyang magising at mas madaling bumalik sa tulog kapag nagigising man siya. Importante na tandaan, hindi ibig sabihin ng physical wake-ups na may problema sa katawan ninyo. Actually, sign ito na ginagawa pa rin ng katawan ninyo ang trabaho niya. Tumutugoon, nag-a-alert, nag-a-adjust. Ang mga signals na ito ay pwedeng gabayan kayo tungo sa better care, mas informed na choices, at mas malalim na trust sa inyong sariling awareness. Ang paggising ng 3:00 ng umaga ay maaaring inconvenience. Pero pwede rin itong gentle nudge para mas pakinggan ninyo ang katawan ninyo at gumawa ng mga small changes na susuportahan ang mas magandang kalusugan at mas malalim na pahinga. Ang isa pang malakas pero madalas na hindi napapansin na dahilan kung bakit kayo nagigising ng 3:00 ng umaga ay nasa mga araw-arawang ugali ninyo, mga maliliit na routines at choices na sa paglipas ng panahon ay dahan-dahang binabago ang inyong internal rhythm. Maraming matatanda ay natural na nagsisimulang kumain ng mas maaga ang hapunan, mas maaga nang nagwi-wind down sa gabi, at mas konti ng physical activity sa araw. Ang mga seemingly minor na adjustments na ito ay nag-a-accumulate at nagiging signal sa katawan na mas maaga nang magsimula ang gabi, na inevitably mas maaga rin ang wake-up time. Kapag mas tahimik na ang mga araw ninyo, lalo na pagkatapos mag-retire, hindi na natanggap ng katawan ninyo ang same external cues na dati nilang inasahan. Walang commute, walang errands, walang physically or mentally stimulating tasks. Kaya nagsisimulang mag-drift forward ang body clock ninyo. Isang calm, dimly lit na gabi na may minimal stimulation ay pwedeng mag-cause sa brain ninyo na mas maaga nang mag-produce ng melatonin. Nag-i-invite ng tulog bago pa ninyo napapansin na 9:00 na pala. At kapag mas maaga kayong natulog, mas maaga rin ang katawan ninyo makakakumpleto ng rest. Kaya nagigising sa pre-dawn hours, madalas right around 3:00 ng umaga. May subtle relationship din sa food timing at sleep quality.
Ang pag-eat ng maaga ng hapunan, habang generally healthy, ay minsan nagiging dahilan ng dip sa blood sugar levels overnight. Lalo na kung walang light snack bago matulog, hindi ito parang gutom na mararamdaman ninyo. Pero may pwedeng rouse pa rin sa katawan ninyo mula sa tulog. Similarly, ang caffeine na na-consume kahit sa early afternoon ay pwedeng manatili sa system ninyo, lalo na kung bumabagal na ang metabolism ninyo. Pinapagaan ito ang tulog ninyo at ginagawa kayong mas susceptible na magising sa anumang disturbance. Halimbawa, ni Tatay Walter. Si Tatay Walter, 74 taong gulang at recently retired. Ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahang pumasok sa buhay niya. Naging less structured ang mga araw niya at mas relaxed ang mga gabi. Kumakain na siya ng hapunan ng alas 5. Natutulog sa recliner habang nanonood ng evening news. At natutulog na ng bago mag-alas 9 most nights. Hindi niya napapansin na nag-shift na ang buong routine niya ng ilang oras earlier. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magising ng alas 3 ng umaga. Puzzled kung bakit siya wide awake bago pa mag-start ang mga ibon na kumanta. Pagkatapos mag-reflect sa routine niya, nagsimula si Tatay Walter ng mga small adjustments. Nagdagdag ng short walk sa hapon. Nagbabasa sa mas bright na light sa gabi. Iniiwas ang napies pagkatapos ng hapunan. Ang mga pagbabagong ito ay tumulong ma-push ang natural sleep window niya ng konti lang mas later, allowing sa katawan niya na masettle sa rhythm na mas align sa ideal wake-up time niya. Nakakamangha kung gaano kadalas natin na overlook ang power ng routine. Nagke-crave ang mga katawan natin ng rhythm, daily patterns na gumagawa ng signal sa brain kung kailan oras para magpahinga at kailan oras para bumangon. Kapag lumalabo o nag-shift ang signals na ito, maaaring mawala sa bearings ang internal body clock, leading sa mas maaga at mas fragmented na tulog. Pero sa pag-notice ng patterns na ito at sa thoughtful adjustments, possible na gently i-guide ang katawan ninyo balik sa sleep cycle na mas restorative at less disrupted. Kung nanonood pa kayo ng video na ito at napapahalagahan ninyo ang mga insights na ito, mag-comment ng numero 4 sa baba para malaman ko na nandito kayo. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, i-recommend ko na mag-subscribe kayo at i-turn on ang bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na videos. Ang inyong support ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng good content para sa inyo. Tara, sa huling dahilan na tayo. Minsan, ang pagising ninyo ng alas 3 ng umaga ay mas may kinalaman sa isip ninyo kaysa sa katawan ninyo. Habang tumatanda kayo, ang mga emotional layers na dati ay nakabaon sa kasikipan ng daily life ay nagsisimulang lumitaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga early morning hours na ito, kung kailan tahimik pa ang mundo at konti lang ang distractions, madalas nagiging stage kung saan nagsisimula ang mga hindi pa nasasabing worries, regrets o mga longings. Maaaring nakahiga kayo, hindi dahil sa ingay o sakit, kundi dahil tahimik na nagsasort ang isip ninyo ng mga memories, unresolved thoughts, o mga subtle anxieties na hindi ninyo napapansin na nasa inyo pa pala. Ang ganitong restlessness ay kakaiba sa full-blown anxiety na maaaring ma-experience noong mga bata pa kayo. Mas tahimik ito, mas reflective, parang soft hum sa background, pakiramdam na may hindi settled kahit hindi ninyo maname kung ano. Ang isip, kapag hindi actively engaged, madalas na bumabalik sa mga lumang relationships, past decisions, losses na naranasan, o mga salitang hindi pa nasasabi. At dahil hindi na nagmamadali ang katawan ninyo mula sa isang responsibility patungo sa iba, may space para sa mga thoughts na ito na mag-echo ng mas malakas. Importante rin na kilalanin na ang loneliness ay may role dito. Para sa maraming matatanda,
lumiliit ang social circles sa paglipas ng panahon. Lumilipat ang mga anak, nagiging busy ang mga kaibigan, at nagbabago ang routines. Maaaring puno ng liwanag at activity ang araw, pero ang gabi ay nagdadala ng katahimikan. At kasama nito ang awareness sa emotional gap na ito. Hindi palaging mabigat ang ganitong loneliness. Minsan, nagpapakita lang ito bilang desire for connection o maliit na pananakit para sa may makakausap kapag tahimik ang bahay. Halimbawa, ni Lola Gloria. Si Lola Gloria ay 80 taong gulang at widow na. Sa araw, busy siya, nag-aasikaso ng hardin, tumatawag sa mga apo, nanonood ng mga paboritong shows. Pero mga 3:00 ng umaga, madalas siyang magising. Bumabalik ang mga thoughts niya sa mga moments na na-share niya sa late husband niya o sa mga worry na tinatago niya sa araw. Una, akala niya may problema sa tulog niya. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan niya na hindi tungkol sa tulog ang early waking niya. Puso niya ang humihingi na marinig. Para suportahan ang sarili, nag-start si Lola Gloria ng small journal sa tabi ng kama niya. Kapag nagigising siya, minsan nagsusulat siya ng nasa isip niya. Walang fancy, mga honest thoughts lang. Nagdagdag din siya ng quiet evening ritual, pakikinig ng soft music, o pagsusulat ng maikling notes sa kaibigan. Ang mga maliliit na acts ng reflection at connection na ito ay nagbigay sa emotions niya ng gentle outlet. Gininhawa ang isip niya at nakatulong na mas peaceful na bumalik sa tulog. Ang totoo, hindi sumusunod ang puso ng tao sa strict schedule. Naaalala nito ang gusto nitong alalahanin, tinatanong ang mga tanong na kailangan nitong itanong, at minsan ginagawa ang lahat ng ito ng 3:00 ng umaga kapag tahimik na ang lahat. Pero hindi ito flaw, sign ito ng depth. Kung nagiging reflective kayo kapag nagigising, baka ibig sabihin na may wisdom kayo na ready nang ma-acknowledge. Nakasurvive kayo sa mga joys at heartbreaks, at ang mga experiences na ito ay humuhulog hindi lang sa memories ninyo, kundi sa sense of self ninyo. Sa halip na tingnan ang mga wake-ups na ito bilang dapat ayusin, subukan ninyong lapitan ng curiosity at kindness. Ano ang sinasabi ng isip ninyo sa inyo? Ano ang kailangan ninyong bigyan ng boses? Anong parte ninyo ang nangangailangan ng konting grace kahit sa dilim? Minsan, ang pinaka-meaningful na rest ay hindi galing sa pag-ignore sa mga moments na ito, kundi sa pag-honor sa kanila. Sa paggawa nito, hindi lang mas magandang tulog ang mahahanap ninyo, kundi mas rich na understanding ng sarili ninyo sa stage ng buhay na ito. Habang natatapos na ang video na ito, magtabi kayo ng tahimik na oras para mag-reflect sa narinig ninyo. Ano ang naging pinakamakahulugan sa inyo? Ang shift ba sa internal clock ninyo? Ang mga subtle changes sa kalusugan? O may mas malalim pa, emotional rhythm na nagpapakita lang kapag tahimik ang mundo? Bawat isa sa 5 dahilang ito ay nag-o-offer ng different lens para maintindihan ang mga early morning wake-ups ninyo, at wala sa kanila ang nagsasabing may mali o sira. Sa katunayan, bawat isa ay nagre-reveal kung gaano kalalim ang ginagawa pa rin ng katawan at isip ninyo. Tumutuguan pa rin, nag-a-adjust pa rin habang dumadaan kayo sa stage ng buhay na ito. May quiet power sa pag-unawa kung ano ang sinasabi ng katawan ninyo, lalo na sa mga malambot na oras bago sumalim ang umaga. Sa halip na tingnan ang 3 AM wake-ups bilang nuisance, magsimula ninyong tingnan ang mga ito bilang mga mensahe, gentle signals na nagre-remind sa inyo na mas makinig sa mga pangangailangan ninyo, sa mga habits ninyo, at sa puso ninyo. Hindi kayo nag-iisa sa experience na ito, at hindi rin kayo ang tanging naghahanap ng mga sagot. Pero with insight comes strength, at with strength comes freedom na gumawa ng mga small, meaningful changes
na susuportahan ang better rest, deeper comfort, at stronger connection sa sariling rhythms ninyo. Kung nakilala ninyo ang sarili ninyo sa anuman sa mga dahilang ito ngayong araw, alamin ninyo na hindi lang kayo tumatanda, nag-e-evolve kayo. At kasama ng evolution na ito ay pagkakataon na mas intentional na magpahinga, mas gently na mag-care sa sarili, at salubungin ang bawat umaga ng mas maraming understanding at peace. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Gusto naming marinig kayo, mag-comment sa baba at i-share ang isang bagay na natutunan ninyo ngayong araw at kung paano ninyo ito gagamitin sa inyong buhay. Importante sa amin ang inyong mga thoughts kaya huwag mag-hesitate na mag-share. Ang pagbabasa ng inyong mga comments ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at nakatulong ito sa inyo, please like, subscribe at i-share. Ang inyong support ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng good content para i-inform at i-inspire kayo.